Tutok ho tayo sa unang Korento 1:20. Ano po, sabi doon? Dahil sa natitiyak kong ito, binabalak kong pumunta muna diyan upang dalawin ulit kayong at kayo'y pagpalain. Binabalak kong dalawin muna kayo diyan bago ako pumunta sa Macedonia. At dumaan muli pagbalik ko galing doon upang matulungan ninyo ako sa pagpunta ko sa Judea. Ako ba'y nagdadalawang isip nang binabala ko ito? Ako ba'y nagpaplanong tulad ng mga taga-sanlibutan na nagsasabing oo at pagkatapos ay hindi? Hindi naman pala. Kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang aming salita. Sa inyo, oo, kung oo, hindi, kung hindi. ang anak ng Diyos na si Jesucristo, ang ipinapangaral namin, si Silvanos at Timoteo, ay hindi oo at hindi hindi. Dahil laging siyang oo. Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Tatandaan natin ha. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen. O, yun, ito, di ba? Pag tayo nananalangin sa ating intercession, ang sabi ko, sige, kung ayaw nyo manalangin, ako na lang pero sasagot kayo ng amen. Ang ibig sabihin ho ng amen ay pagsang-ayon. Kaya sabi ninyo, baka mali yung amin. Hindi. Pag tayo ay nananalangin, lagi pong ang atin ay para sa Panginoon. Ano po? Dahil dito, makasasagot tayo ng amen. Sa pamamagitan na niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kung ang Diyos ay nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, ayon, siya ang humirang sa atin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu habang patunay natutuparin niya ang kanyang mga pangako. Okay, may pangako. Ulitin ko ho yung 20. Tingnan niyo ha. 20. Sapagkat, itong pag-aaralan natin ha. Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, makakasagot tayo ng amen sa pamagitan siya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos po ang magpala ng pagkabasa ng kanyang salita. Yumuko tayo sandali at manalangin. Panginoon namin Diyos makapangyarihan sa lahat, salamat po ngayong hapon. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, Panginoong Hesus. Tunay na ikaw ang mabuting Diyos, dakila at banal. At ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan paman. Kaya Panginoon, sa hapong ito, samahan mo kami, pangunahan mo kami, pagharian mo kami, Panginoon. Manahan ka sa aming mga puso, Panginoon. Salamat sa pangalan mo po, dakilang Hesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Ang Panginoon po, di ho ba ang isang taon ay 365 days. Yun ho ang bilang ng buong isang taon. So ang bilang ng 365 days, mga kapatid, ang ibig sabihin, may pangako din ang Diyos. 365. Bakit? Sa bawat araw, may tinutupad ho siyang pangako. Ano po? At ang bawat pangakong ito ay para sa ating ikabubuti. Hindi ho para sa ikasasama ng tao. Sabi naman ninyo, bakit may napapahamak? Totoo naman. Kaya nga po napahamak ang tao dahil sa pagsunod natin sa kasalanan na namana natin kay Eva at Adan. Maliwanag po ba? Nasa tiyan pa tayo ng ating nanay, may kasalanan na po tayong namana mula po kay Eva at Adan. So, nang makita ng Diyos na walang sino man
na maaaring makatulong sa atin, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang ginawa niya, pinababa ang kanyang kaisa-isahang bugtong na anak. Ang sabi doon, sino mang manalig, manampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ang Panginoong Hesus po ay naging tao pansamantala para sa iyo at para sa akin. At dahil sa ginawa niyang yun, tayo ngayon lahat na naririto, na kumilala at sumunod sa kalooban ng Diyos, tayo po ngayon ay malaya at tayo po ngayon ay may buhay na walang hanggan. Palakpakan mo nga po ang Panginoon, mga kapatid. Sabi po sa ating binabasa sa 2 Pedro 1:4, 2 Pedro 1:4, 2 Pedro 1:4-5, sabi ho doon sa 4, sabi doon, sandali dito ang 4. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako. So may pangako ho ang Diyos upang makaiwas kayo sa mga nakasisirang pagnanasa ng sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Pagdating po ng 5, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan at ang inyong kabutihan ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili at sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan sa inyong katatagan at ang pagiging makadiyos. Kapatid, dito ho tayo muna sa 4. Sabi dito sa 4, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako. Ng dakila at napakahalagang pangako. Sabi ko nga po kanina sa pasimula, ang Panginoon po, ang isang taon po ay 365 days. Sa looban ng 365 days, bawat araw may pangako po ang Diyos. Pero higit sa lahat, ang pangako na tinupad niya nang ikaw at ako ay iligtas sa pagiging makasalanan. Pero kapatid, magiging ligtas ka lang kung tatanggapin natin ng Panginoon. Dito naman, wala nang hindi tumanggap sa Panginoon, di po ba? Lahat tayo'y nakakilala na sa Panginoon. May magsasabi pa ba na hindi pa niya kilala ang Diyos? Mayroon ba? Wala na, di ba? Lahat ho tayo tumanggap na. Pag tayo nag-i-evangelism, nakakaroon po doon ng pagpapatanggap. Sa mga ganitong gawain, nasasambit ang pagtanggap sa Panginoon. Sabi po doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaisa-isahang bugtong na anak, sino mang manalig, manampalataya, may buhay na walang hanggan. Siya nang nagbigay ng buhay na walang hanggan, si Kristo pong ating Panginoon. Malinaw, ano po? So doon sa 5, may sinabi, sabi doon, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan sa inyong kabutihan. Idagdag. Ibig sabihin, natanggap mo ang Panginoon, di ba? Nung natanggap mo ang Panginoon, yung ating paggawa ng mabuti, dagdag na lang. Pero yun ho, kung ikaw ay kumilala sa Panginoon, kailangan idagdag. Pero kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, walang kwenta. Mayroon din naman, pero walang kwenta dahil ang tayo po ay iniligtas ng Panginoon. Hindi ho dahil sa ating gawa, hindi dahil ikay mabait, hindi dahil ikaw ay mapagbigay. Ang tunay pong susi ng ating pananampalataya at kaligtasan ay tanggapin muna ang Panginoong Hesukristo. Maliwanag po ba? Naiintindihan natin? Nakakasunod ho ba kayo? Okay, sabi pa ho doon sa Josue 21, versikulo 45. Dali ho, titingnan ko dito. Sa akin hong Biblia, 210. Yan ho sa inyo, tingnan din ninyo, pareho lang. 210.
110. Ito na. 21, versikulo 45. Ito po yung sinasabi. 45. Tinupad ni Yahweh ang lahat na ipinangako niya sa sambahayan ng Israel. Okay, ganito po yon. Sabi ho sa 45, tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambahayang Israel. Okay, baliktad din natin. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng pangako niya sa mga taga Bigla Laguna at mga katutubo na nakikinig ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi lamang po kung kanino, kundi sa lahat ng tao na tatanggap sa Panginoon, mayroon po silang kasigurunan at mayroon pong katiyakan at ito nga po yung buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba? Nagkakaintindihan? Sundan lang ninyo at hindi ho kayo maliligaw. Ano po? Ang salita po ng Diyos ay ating nanamnamin, atin hong iintindihin. Kaya nga sabi ko nga ho'y napakahalaga na may fellowship. Ano ho yung fellowship? Pagsasama-sama tuwing linggo. Yung iba pa nating gawain. Bukas, mayroon na naman ho tayong evangelism. Di po ba? Sino ho ang pupunta uli doon? Kayo'y pupuntahan uli namin. Magdala ho kayo ng kapatid, magdala kayo ng kaibigan, pamilya ninyo, dalahin ninyo doon. Di ho ba? Basta ako naman, akayin lang ninyo ako'y makakataas at ako'y nakakababa. Ano po? Okay. So, yan po yung ating gawain na tuwing Lunes. I-saturate, ibig sabihin puntahan ang mga lugar na mayroong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ngayon, habang tayo ay naglilibot, patuloy nating gagawin. Hanggang sa madala natin ang tatay, ang nanay, mga anak sa panambahang ito. Malapit na, ano ha? Malapit na yung mapuno. Pag yun ay puno na, hanggang dito na, gagamit na ho tayo ng trompa. Hindi ko na ho kaya yon. Yung boses kong ito, kahit naka-microphone, hindi na yun masyadong maintindihan ng nasa labas. Pero kung magagawa ho tayo ng trompa, yung inilalagay sa taas, di ba, ano? Yung parang ginagamit ng, ano ba tawag doon? Yung ginagamit ng kandidato? Yung mic. Pag yung trompa, yung nakakabit sa taas. So, pamula dito, i-connect doon sa trompa. So, at least, makakapakinig. Pero kung ang Panginoon na may nagpagawa ng mas malaki, ibinuka ito, kasya pa tayo. Di ba? Kauntik na lang. Sunod, kailangan sa labas na tayo. Walang problema. Hindi ako ang lalabas. Nandito pa rin ako. Magagawa ngayon tayo ng isang pamamaraan kung paano yung nasa labas hanggang doon sa kapitbahay makakapakinig ng salita po ng Diyos. Ano po? Okay. Panalangin ho natin yon. Sabi pa rin ho sa Hebreo 10, versikulo 23 at 25. Hebreo 10, versikulo 23, 23 at 25. Opo. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan. Mayroon pa hubang nag-aalilangan? Mag-aalilangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din ninyong gisingin ang damdamin ng bawat isa ng pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Ito, tingnan ninyo ha. Hawag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita ng malapit nang dumating ang Panginoon. Kapatid,
ito po ay hindi batas. Ito po ay pagsunod lang sa Panginoon. Itong ginagawa natin, ang tawag ko dito fellowship. Pagsasama-sama. Pansamantala, iniiwan ang ating tahanan at tayo po ay pupunta sa panambahan. Magkakaisa ho tayong sasamba at magpupuri sa buhay na Diyos. Maliwanag po ba? Yung dalawang oras lang na iiwanan nyo inyong bahay, hindi ho yun mabubunot na sino pa man. Tatandaan ninyo. Habang kayo'y narito, ang 1,000 angel kasama ninyo. Doon sa inyong bahay, hindi na huwag na kayo kumuha ng security. May security ho yun at yun ho'y ang banal na espiritu na siyang nakabantay sa inyong mga tahanan habang tayo ay naririto. At pag uwi ninyo, may baon ho kayong pagpapala na mula ho sa Panginoong Jesucristo. Gusto ho ba ninyo yan? Okay. Kaya tama na sa umaga ng linggo, kung mangahoy na, maglaba, kung maglalaba, matulog, alas 11 pa, matulog na. Ang atin naman hong gawain, alas 3. Nakapananghali na, tumulog ng 1 oras, punta na ho kayo dito, hindi ho kayo mahuhuli. At mapapakinggan ninyo yung mensahe natin ngayon. Napakalinaw naman po ng ating mensahe. Ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, i-enjoy lang natin. Hindi ho mahirap intindihin pangako. Pag sinabing pangako, may tutupad. Sino ang nangako? Ang Diyos. Ano ang pangako ng Diyos? Pakinggan natin. Sa bilang 23, versikulo 19, bilang 23, 125 ho yun. Mga bilang 125, 23 verse 19. Opo. 32, 23, verse 19. Tingnan ho ninyo ha, may maganda sinabi dito ang Panginoon. 23 verse 19. Tingnan ho ninyo. Ang Diyos ay di sinungaling na di tulad ng tao. Ano bang sabihin niya ay kanyang gagawin? Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Kapatid, wala po dito tayong, wala tayo ditong pinatatamaan ha. Ito po'y salita ng Diyos, ha? Malinaw, ha? Baka naman mamaya ikakabiak na ang napaparin yung kabiak nagsiayaw na. Bakit? Ano sasabihin niyo? Aba, yung pastor doon ay nag-search at may yun daw mga sinungaling. Ay kumbaga halimbawa lang ha, baka naman kayo makatakbo pa. Sabi lang nasa kabila, abay kami yung pinatatamaan ay kami yung sinungaling ay hindi na lang kami pupunta doon. Hindi po. Ang Biblia po, kung ano ang mensahe na nakapaloob, kailangan po yung ating babasahin. So ito po yung pagtutuwid. Ang Diyos po, ang sabi doon, hindi sinungaling na katulad ng tao. Totoo naman, tayo pong lahat ay nagiging sinungaling. Ang maganda lang, kapag tayo nagsinungaling, hihingi tayo ng tawad sa Panginoon at hindi na huuli natin gagawin. Kahit alam natin na kapag tayo'y nagkasala, humingi ng tawad sa Panginoon, tayo ay patatawarin. Ayok naman ho nating abusuhin. Sabi pwede naman pala pag ako'y nagkasala, lalapit lang ako sa Diyos, okay na. Totoo po yan. Pero, maganda doon na nababago ang ating pananaw sa buhay. Ano po? Yung dapat hindi natin ginagawa, huwag na ho natin gagawin. Ang Diyos po ay mabuti, ang Diyos po ay tapat, at ang Diyos po ay nangako na ang sabi ho doon itong pinakamaganda, tandaan ninyo ha, pag tayo may pagsubok, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan. Alam mo ba ninyo sa panahon ngayon, hindi lang ho kayo, pati kami, apektado ho tayong lahat. Bakit? Gaano na ho ngayon ang gasolina? Di ba 100 na? Alam ho ninyo, kahapon kami nasa Kalapan, kaya wala hong feeding program kahapon. Dahil ako po ay nagpa-check up at ginamit ko po yung sasakyan ng aking manugang. Dati po ay 250, balikan na kami. Balikan na. Pero kahapon, balikan mahigit na 500. Di ba? Double ho ngayon ang presyo. So ngayon, tingnan niyo, pati sa karsada ngayon,
Sa Kalaban, sabi ko, bakit hindi maraming sasakyan? Siguro yung iba, nagsakay na lang sa mga jeep, hindi na sa kanilang mga sasakyan, dahil napakamahal nga naman. Ay kung ikay sasakay sa jeep, sabihin natin 20 pesos lang. Di ba? Ay magkano ang krudo? Ang 1 litro, kung mag 100, ay di magkukommute na lang ako. Naiwan ko pa yung sasakyan ko sa aming bahay, di ba? So, ito pong mga bagay na ito, kapatid, magpapahirap po talaga sa atin. Hindi lalo sa mga driver. Ano ho? Dahil wala na ho silang kinikita sa totoong buhay. Pero ito ho, ang ibibigay ko sa inyong magandang sagot. Ganyan man po ang mangyari, kapatid. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil yung may-ari ng langit at lupa at tayong tagapagmana ng kanyang kaharian, kaya niya tayong suportahan. Kaya niyang ibigay ang ating pangangailangan. Ano po ang kailangan? Pananampalataya at pagtitiwala. Kung naniniwala ka na yung wala ay pwedeng magkaroon, pero yung mayroon ay pwedeng mawalan. Naniniwala ho ba kayo? Okay. Bakit? Minsan may mga pagkakataon parang, sabi mo, parang hindi na kami makakaligtas dito. Talagang wala na kaming pagkain, wala na kaming garito. Pero makita ninyo, kikilos at kikilos ang Panginoon. May gagamitin at may gagamitin ang Panginoon para tayo po'y suportahan. Kaya huwag ho tayong mawawalaan ng pag-asa. Kayo pong naririto na ngayon. Napakapalad ninyo dahil narinig niyo itong pangako ng Diyos. Ito po'y totoo, hindi ko po ito pangako, ha? Ito kaya sinabi kong pangako na sinabi ng Diyos, nabasa ko. Kaya kailangan sabihin ko sa inyo. Di ba? Kaya sabi ho ng Biblia, ang salita ng Diyos ay hindi dapat itatago. Sabihin mo ito, pag hindi mo sinabi, may pananagutan ka. Kaya sinasabi ho namin, kaya mula sa kapatagan, pumupunta ho kami sa mga kabundukan, katulad sa inyo, para yung salita ho ng Diyos ay inyong marinig. Ano po? May Biblia, magbasa ho tayo ng Biblia. Maniwala ho tayo. Nung Martes, Lunes, nakita ko, mayroon ho doong parang asawa ni Niing. Parang nakita ko eh. O, dapat sana nandito na rin yon. Dapat, kuya, in-encourage mo yon. Di ba? Sino ang malapit doon? Kung baga ibig sabihin ka ba di bade? Yun ay iyo lang, ganun lang naman. Si Kuya Caleb, may marami na ho ditong kalalakihan. Kayo na ngayon ang hahimok sa kanila. Di ba? Ang katapat ho lang nun, 1 tasang kape. Di ba? Gusto nyo? Tie up tayo. Lahat ng kalalakihan, inyong imbitahan dito. Magkakape tayo. May tinapay pa. May word of God pa. Di ba? Gusto nyo? Maghikayat kayo. Sabi niyo, Pastora, meron akong dadalhin doon sa simbahan ninyo. Kumbaga, hindi ka pa naman. Sabi, doon sa simbahan ninyo, meron hong gustong pumunta doon. Sasamahan ko daw. Samahan! Sabihin lang sa akin, may kaping naghihintay. May tinapay pang pansawsaw. Di ho ba? Hindi ko ho kayo binibili. Ang ibig ko lang sabihin, yung salita ng Diyos ay marinig ninyo. Pero ito ho ang sikreto, huwag ho kayo magsawang manalangin. Ipanalangin, ipanalangin, ipanalangin hanggang yung pusong matigas ay palambutin ng Panginoon. Yun lang naman po ang sikreto diyan. Sana bukas, may bago uling kaluluwa akong makita doon. Baka kala ninyo, madilim, hindi ko kita yung tao. Ay, kitang-kita ko. Hindi mo ba? Hindi ko napansin. Nasa gilid ng bahay sa taas namin. Ayun. Yan ang gawa dyan, sabi biso-beso lang. Tawagan lang kahit doon. Siyempre, ako nahihirapan doon dahil yung matarik. Pero pupunta pa rin ako. Pero kung gusto niyo, mahaba ang lamisa din Tayo pupunta sa dali, tayo bibili ng kape, bibili pa tayong tinapay. Magbabahagi nun tayo. Di ba? Lalo ho ngayong mag-Holy Week. Medyo sabi, mangingilin. Ay di habang tayo nangingilin, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Di ba? Nakahangyan. Kung kayo ay may naimbitahan at gusto ninyo ay magkabanding, sige, sasamahan ko kayo. Di ba?
Kung ayaw ng kape, ay hindi lang, huwag ho lang yung malabo-labo. Alam yung malabo-labo? Ayaw ko ho ng malabo-labo. Yun yung kape ay maitim. Ano ho? Iba yung kape. Pero pag ang hiningi mo na may tunay na malabo-labo, ay dahil tayo hindi magkakasundo. Di ka ho? Na. Yon. Pero kung tunay na malinaw, dalhin nyo dito, magsishare tayo ng Word of God. Ano po? Okay. So ito pa po. Sabi ho doon sa Isaias 55, versikulo 10 at 11. Isaias 55. Ito ang sabi doon. Tingnan ninyo. 10 at 11. Ang ulan at yelo ay bumabagsak mula sa langit at hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa, kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil sa mga paghasik at tinapay upang maging pagkain. Pagdating ng 11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik ng walang katuturan. Tutuparin nito, ayan ang Panginoon ulit, tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Kapatid at iniibig ko sa Panginoon, sino na naman ang nangako dito? Ang Diyos na naman. Kapag tandaan natin, ang Diyos ay hindi sinungaling. Pag sinabi niyang oo, ay oo. Ang Diyos po hindi sa atin laging oo. Di ba? Kaya tayo po'y nakapakapalad na tayo ay nagkaroon ng isang Diyos na totoo, tapat, hindi patay, kundi buhay na Diyos. Napakalinaw po ng ating pinag-aaralan, mga kapatid. At sabi ko nga, mapalad kayo dahil nalaman na ninyo ang katotohanan. Hindi po nakatago. Ito po ay lantad na sinasabi na si Kristo ay buhay at buhay magpakailanman. Okay, ito ho yung isa pang pangako ng Panginoon. Jeremiah 29. Ito ho. Jeremiah 29, verse 11 and 12. Ito, tingnan ninyo. 29, verse 11. Sabi doon, sapagkat, pakinggan ninyo maigi, sapagkat, badid kong lubos, ang mga plano, hindi ninyo ikasasama. Ang Panginoon na may sabi nito, kundi, para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Itigil ko muna doon. Magdudulot ng pag-asa na punong-puno. Nagkita na ho ba kayo ng yung ating tabyan? Pagka may tulo, kahit huyay puno na, ay tuloy pa ho ng tuloy, puno na. Pero habang nilalagyan mo, awas ke awas. Ano po? Kailan lang masasaraduhan? Kailan masasaraduhan? Masasaraduhan lamang ito pag sinaraduhan na natin. Pero ang Panginoon po, mga kapatid, hindi po siya nagsasara. Lagi pong bukas at ibinibigay sa atin ang ating mga pangangailangan. Maliwanag po ba? Sabi pa din ho sa 11, sa 12, kung naganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at didinggin ko naman kayo. Okay. Kapatid, wala pong lumapit sa Diyos na hindi na kanya pong tinanggihan. Kapag tayo po'y lumapit sa Diyos, kung ano ang ating kailangan, ano ang nais mangyari, ito po'y gagawin ng Panginoong Kristo. Kaya yun pong inyong inaalis sa inyong bahay, o sabihin natin 2 oras, kapatid, malaki pong biyaya,
malaki pong pagpapala ang ibibigay sa inyo ng Panginoong Hesus. Kaya yung pangako ho niya, ano nga? Ito'y kanyang tutuparin. Ang sabi doon, kung oo'y oo, ang Diyos po'y hindi tumatanggi. Kaya ngayong ahapong ito, kapatid, kung ano man yung ninanais mo sa buhay, ano man yung nais mong mangyari, kagaya nga na ho ng sinabi ko, na pataas ng pataas ang bilihin pag huwag tayong mawalan ng pag-asa. Mayroon hong ipapadalang pagpapala ang Panginoon sa ating buhay. Magsaraman ang mga tindahan, kapatid. Mayroon pa rin ho tayong tatanggaping mga pagkain mula sa Panginoon. Kung natandaan ho natin sa lumang tipan, noon po na nagtagutom, ang Panginoon po nagpaulan ng mana. Ito ho lang tatandaan niya. Ang sabi ho doon, may instruction ho doon ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, bawat umaga ang lahat ng tao ay kukuha ng pagkaing mana. Ito pong pagkaing mana, ito po ay, hindi ko, yun, ito ang parang ko sa atin sa ngayon yung quaker, yung nabibili natin, ano? So ngayon, sinabi niya, kukuha lang ng tama. Pero alam gahonin niyo yung gaham. Ha? Ang sabi ng Panginoon, huwag kang kukuha ng sobra. Pero may mga tao na nagsisigurado. Hindi ho sila tapat. Ang ginawa, imbis na sabi natin isang takal, ginawang 5. Saan inilagay ang 4? Itinago. Kinabukasan, hindi mapakinabangan. Bakit? Panis at bulok. So nagpapatunay, kaya ho sinabi ng Panginoon na sapat-sapat lang, kinabukasan may ipapadala ho uli siya. So ang ibig sabihin, ang Panginoon po'y nagmamalasakit sa ating kalusugan. So yung kumuha ng sobra, hindi ho napakinabangan, itinapon. So, yung kumuha lang ng tama sa isa, kinabukasan, may pagkain uli. Kapatid, ang Panginoon po'y hindi magkukuha. Ang Panginoon po ay tapat. Ang Panginoon po ay makapangyarihan. Kaya niya nang gawin ang lahat para sa atin na naririto ngayong hapon kapag tayo'y nagtiwala, nanalig, nanampalataya sa kanyang mga pangako. Yumuko ho tayo at manalangin. Panginoon, salamat po ngayong hapon. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, na sa kabila po, Panginoon, na wala po akong salamin, nagawa ko pa rin ang pinapagawa mo, Panginoong Hesus. Salamat po, salamat. Hindi mo po ako ipinahiya, hindi mo rin po ako iniwanan, katulad ng pangako mo. Salamat po sa mga naritong nakinig. Nawa po'y maintindihan nilang ganap kung ano po yung mensahe mo sa hapong ito. Pangako mo ay tutuparin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dumako ho tayo sa pagbibigay.